Ilang taon na ang nakalipas, siya'y isang gadis dalaga na hindi alam kung may bukas pa. Sa paggising niya, ang tanging inaalala ay kung may trabaho ba siya ngayon. Bawat pagtanggal sa kanya ay parang pagtataboy sa kanya ng buong mundo. Ngunit ngayon, isa na siya sa pinakamayayamang kababaihan sa maliit na bayang iyon. Hindi dahil nanalo sa loto, hindi dahil nagpakasal sa mayaman, kundi dahil sa isang desisyon ng isang Pilipino. Pakinggan natin ang kwento ni Dewi at tuklasin kung anong ugnayan ang nakatago sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ako si Dewi. Nakatira ako sa isang industrial zone sa labas ng Jakarta, sa lungsod ng Tangerang, lalawigan ng Banten, kung saan-saan. Dito, puno ng mga pabrika plastic, textile, electronics, ang hangin ay laging may amoy ng kemikal. Nagtatrabaho ako bilang isang casual o temporary worker sa isang pabrika ng tela. Ang ibig sabihin ng temporary worker ay, may trabaho ka ngayon, pero bukas, hindi na sigurado. Alas 5 ng umaga, gising na ako. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa matinding kaba. May trabaho ba ako ngayon? Bukas? Sa makalawa? Ang kawalang katiyakan na ito ay isang tight-fitting hoop na humihigpit sa aking isip araw-araw. Ang pabrikang iyon ay gumagawa ng tela para sa export. Ang trabaho ko ay nakatayo sa linya ng produksyon, namimili ng mga telang may depekto. 10 oras akong nakatayo, namamaga ang aking mga paa, parang nilagyan ng lead. Pag-uwi, wala na akong lakas para umakyat sa hagdanan. Ang sweldo ko, 2.5 juta milyon Indonesian rupiah, nakatumbas ng humigit kumulang 5,000 piso sa Pilipinas. Mukhang malaki, hindi ba? Pero sa Jakarta, na mataas ang presyo ng bilihin, halos hindi iyon sapat para makakain lang. Nakatira ako kasama ang ate ko, si Ani, at 2 pamangkin. Ang asawa ni Ani ay naaksidente 3 taon na ang nakalipas. Siya lang ang nagpapalaki sa 2 bata, nagbebenta ng pisang goreng piniritong saging sa night market para lang mabuhay. Ang maliit kong sweldo ay kailangang hatiin para sa upa, tubig, kuryente at tuition fee ng mga bata. Bawat buwan, kapos na kapos kami. Isang araw, tulad ng dati, alas 6 na ako sa gate ng pabrika, naghihintay. Marami na ang nagkakagulo sa harap ng bulletin board. Biglang kumirot ang dibdib ko. Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasan masamang balita ang nasa bulletin board. Sumilip ako sa pagitan ng mga tao at tama nga ako, listahan ng mga tanginggal. Pang-5 sa listahan, ako, Dewi. Natigilan ako, blanko ang isip. Ito na ang pang-4. Pang-4 na beses na akong tinanggal. Ikaw pala, Dewi, sabi ng katabi ko, may halong simpatiya pero mas nangingibabaw ang pagkakontento dahil hindi siya ang natanggal. Lumapit ang factory manager. Iniabot sa akin ang isang sobre. Ito ang sweldo mo ngayong buwan, bawasan ang order ng kumpanya, wala kaming magagawa. Lagi na lang iyon ang sinasabi, wala kaming magagawa. Kaya itatapon ninyo na lang kami, parang basurang hindi na kailangan? Kinuha ko ang sobre at tinalikuran sila. Naririnig ko ang bulungan sa likod ko, ngunit hindi ko na maintindihan. Ang tanging naririnig ko ay isang umuugong na tunog sa aking tenga, parang pulutong ng bubuyog sa aking ulo. Sa labas ng pabrika, nakakasilaw ang sikat ng araw. Ang araw sa Jakarta ay palaging napakainit, parang gusto kang tunawin. Nakatayo ako sa tabi ng kalsada, pinapanood ang mga motorcycle taxi at lumang bus na dumaraan. Bigla akong nawala ng direksyon. Uuwi? At anong sasabihin ko kay Ani? Nawala na naman akong trabaho? Na baka hindi kami makabayad ng upa ngayong buwan? Na kailangan naming humanap ng paraan para sa tuition fee ng mga bata sa susunod na semestre? Umupo ako sa gilid ng kalsada, ibinaon ang mukha sa aking mga kamay. Walang lumabas na luha dahil napakadalas ko nang umiyak, kaya tuyo na ang aking luha. Ito ang buhay ng isang temporary worker. Kahit anong sipag mo, kahit anong pilit mo, sa isang salita lang ng pabrika, wala ka ng halaga? Walang seguridad, walang kinabukasan, walang dignidad. Matagal akong nanatili doon hanggang sa kumulo ang tiyan ko at naalala kong hindi pa ako kumakain ng agahan. Binuksan ko ang pitaka, 20,000 Indonesian rupiah na lang ang natira, mas mababa sa 15 piso sa Pilipinas. Bumili ako ng isang instant noodles, kumain sa gilid ng kalye at dahan-dahang naglakad pa uwi. Nakita ko ni Ani na umuwi ng maaga at hindi na siya nagtanong. Nagbuntong hininga lang. Natanggal na naman? Tumango ako. Sige, simula bukas, samahan mo na lang ako sa night market. Kahit paano kumita ka ng kaunti. Ikaw na isandara mo something na nabibolito. Alam kong mabuti ang intensyon ni Ani.
Pero ayokong makipagsiksikan sa kanya sa maliit na stall at makita siyang nagmamakaawa sa mga customer para lang makabenta ng ilang piraso ng pisang goreng. Gusto ko ng isang regular na trabaho, isang trabahong may seguridad, isang trabahong hindi basta-basta itatapon. Pero mayroon bang ganoong trabaho para sa isang babaeng tulad ko na walang mataas na pinag-aralan at walang kasanayan? Nang gabing iyon, binuksan ko ang cellphone, tiningnan ang balanse sa bank account. 1.35 juta rupiya, wala pang 3,000 piso sa Pilipinas. Gaano katagal tatagal ang pera na ito? 2 linggo, 3 linggo. At pagkatapos, maninirahan na ba kami sa kalye? Pinatay ko ang cellphone, humiga sa kama, at tinitigan ng kisame. May lamat ang kisame, mula sa sulok hanggang sa gitna. Parang guguho na ang bahay na ito anumang oras, tulad ng aking buhay na parang guguho na anumang oras. Pangatlong araw matapos akong matanggal, lumapit ang kapitbahay naming si Maya. Si Maya isang 50 anyos na babae, nagbebenta ng gulay sa kalapit na palengke. Mukhang excited siya, may hawak na papel. Diwi! Diwi! May nahanap akong trabaho para sa'yo. Naglalaba ako sa bakuran. At huminto ang kamay ko. Anong trabaho? May pabrika ng sapatos na pang-sports doon sa Sikupa. Nagre-recruit. 4 juta rupiya ang suweldo at regular employee ka pa. 4 juta? Regular employee? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sikupa? Hindi ba't ilang oras ang biyahe? Oo, mga 4 na oras mula rito. Pero may dormitoryo ang pabrika, doon ka titira, doon ka kakain, at mataas ang suweldo. Isipin mong mabuti. Inabot sa akin ni Maya ang papel. Nakaimprenta roon ang malaking salita. Pagre-recruit sa Kalayaan Footwear Sikupa. Sa ilalim nakalista ang posisyon at benepisyo. Quality Control Inspector. Buwan ng suweldo 4 milyon rupya. May dormitoryo at 3 pagkain. Regular na pagkuha. 4 juta rupiya, halos doble ng dati kong suweldo. Regular na pagkuha ibig sabihin hindi ako basta-basta matatanggal. May dormitoryo ibig sabihin hindi na kailangang magbayad ng upa. Napakaganda pakinggan kaya nagduda ako kung isa ba itong scam. Totoo ba ito? Oo naman, ang pamangkin ko ay nagtatrabaho doon. Sabi niya, ang pabrika ay gumagawa ng order para sa Pilipinas, mga sapatos ng malalaking brand tulad ng Nike at Adidas. Ang mga Pilipinong may-ari ay napaka-istrikto sa kalidad, kaya kailangan nila ng maraming QC inspector. Ang salitang Pilipinas, narinig ko na iyan. Nakita ko na sa TV. Alam kong iyon ay isang maunlad na lugar. Pero, hindi pa ako nakakagawa ng ganitong trabaho. Tatanggapin ba nila ako? Oo naman. Sabi ng pamangkin ko, magte-training ang pabrika. Kailangan mo lang maging handang matuto. Dewi, ilang beses ka nang nawala ng trabaho. Napakaganda ng pagkakataon na ito. Samantalahin mo. Tama si Maya. Wala na akong halos mawawala. Nang gabing iyon, kinausap ko si Ani. Napakalayo ng Sikupa. Nakakunot noong sabi ni Ani. Pero mataas ang suweldo at may dorm. Ate, kaya kong magpadala ng pera pabalik sa iyo bawat buwan. Hindi mo na kailangang magpakahirap. Tiningnan ako ni Ani, namumula ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Gusto kong subukan. Ayoko nang maging temporary worker. Gusto ko ng isang regular na trabaho. Gusto kong malaman na bukas, may trabaho pa rin ako. Hindi na umimik si Ani. Niyakap niya lang ako. Mag-ingat ka. Pagkalipas ng 2 araw, bit-bit ko ang luma kong backpack. Sumakay ako sa long-distance bus patungong Sikupa. Masikip ang bus, mainit ang hangin. Nakaupo ako sa bintana, pinapanood ang tanawin na dahan-dahang nagbabago. Mula sa matataas na gusali ng Jakarta, naging mababang bahay, at pagkatapos ay mga palayan at puno ng nyog. Pagkalipas ng 4 na oras, huminto ang bus sa terminal ng Sikupa. Bumaba ako, sumakay sa isang Ojek motorcycle taxi at sa wakas ay narating ko ang pabrika, Kalayaan Footwear. Napakalaki ng pabrika, napakataas ng pader. May security guard sa gate. Sinabi ko ang pangalan ko at pinapasok ako ng guard. Pagpasok ko sa factory compound, naamoy ko ang matapang na amoy pinaghalong amoy ng goma at pandikit. Mula sa malayo, narinig ko ang ugong ng mga makina at ang boses ng mga manggagawa. Inihatid ako ng HR department para sa processing pagpuno ng form, pagpirma sa kontrata, habang tinitingnan ko ang 4 na salita sa kontrata. Regular na pagkuha, nanginginig ang kamay ko.
Ito ang una kong regular employment contract sa buong buhay ko. Maaari kang magsimulang magtrabaho bukas. Dadalhin muna kita sa dormitoryo. Ang dormitoryo ay isang 3 palapag na gusali. Na-assign ako sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, may 3 bunk bed sa loob, 6 na tao ang titira. 4 na babae na ang nandoon at magiliw silang bumati nang makita nila ako. Bago ka? Ako si Devi. Ako si Suti. Sila si Nita, Lina at Fatima. Welcome sa Kalayaan. Si Suti ay mukhang masayahin, laging nakangiti. Nakagawa ka na ba ng sapatos dati? Wala? Nagtatrabaho ako dati sa pabrika ng tela. Kaya baka kailangan mo mag-adjust ng kaunti. Iba ito sa pabrika ng tela. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama sa dormitoryo, pinapakinggan ang paghinga ng mga kasama ko na may halong kaba at pag-asa. Magsisimula na ako bukas ng bago kong trabaho, isang regular na trabaho, isang trabahong hindi basta-basta itatapon. Pumikit ako. Tahimik na nagdarasal, umaasa na magbabago na ang aking buhay. Unang araw ng trabaho, 6:00 ng umaga, ginising na ako ng alarm clock. Ang mga babae sa dorm ay mabilis kumilos, paglilinis, pagpapalit ng damit. Handa na sila sa loob ng 15 minuto. Dalian mo! 7:00 ang time in. May bawas kung malate. Nagmamadaling sabi ni Suti. Nag-almusal kami sa cafeteria ng pabrika, simpleng fried rice at tsaa, ngunit hindi ko na kailangang gumastos. Eksaktong 7:00, pumasok kami sa production area. Napakalaki ng production floor, maliwanag ang ilaw. Nakahanay ng maayos ang mga workstation. May mga manggagawa na nagtatahi ng itaas ng sapatos, may nagdidikit ng sol. Malakas ang tunog ng makina. Ang hangin ay puno ng matapang na amoy ng pandikit, kaya napapaluha ako. Masasanay ka rin, pasigaw na sabi ni Suti sa aking tenga. Ganyan kaming lahat nung una. Masakit sa ulo araw-araw. Pero pagkatapos ng 2 linggo, okay na. Ang aming supervisor si Amanda ay isang 30 anyos na babae, may seryosong ekspresyon. Ikaw ang bagong dating, Dewi? Opo. Sige, ngayon magpapakilala muna kita sa proseso. Sundin mo si Suti. Dinala ko ni Suti sa QC area. Doon, may mga kahon na puno ng natapos na sapatos na pang-sports. Ang trabaho namin ay suriin ang bawat pares ng sapatos upang matiyak na walang depekto. Tingnan mo, ito ang mga lugar na kailangang suriin, sabi ni Suti. Hawak ang isang pares ng sapatos. Maayos ba ang tahi sa itaas ng sapatos? Matibay ba ang dikit ng sol? Tuwid ba ang sapatos? Pare-pareho ba ang kulay? Tumango ako. Mukhang hindi naman mahirap. At dagdag ni Suti, ang client ng Pilipinas ay napaka-istrikto sa kalidad. Kahit maliit na depekto, hindi pwede. Kailangan mong maging napaka-detalyado sa pagsusuri. Kumuha ako ng isang pares ng sapatos at nagsimulang suriin. Mukhang maayos ang itaas ng sapatos. Tuwid ang tahi, walang problema. Mahigpit din ang dikit ng sol. Sinubukan kong hilahin, hindi natanggal. Okay na ba ito? Kinuha ito ni Suti, maingat na tiningnan at pagkatapos ay itinuro ang gilid ng sapatos. Tingnan mo, may kaunting hibla ang tahi dito. Lumapit ako at totoo nga, may maliit na hibla ng sinulid na nakausli. Napakaliit. Hindi mo mapapansin kung hindi mo titingnang mabuti. Kahit ganyan kaliit, hindi pwede? Hindi. Ire-return iyan ng client ng Pilipinas. Inilagay ni Suti ang sapatos sa kahon ng mga reject. Bumuntong hininga ako, kumuha ng isa pang pares. Isang umaga, nakasuri ako ng mga 50 pares ng sapatos. Pero sabi ni Suti, 7 ang hindi ko napansin na depekto. Okay lang, dahan-dahan, masasanay ka rin. Tanghalian, masakit na masakit ang mga mata ko. Sumasakit din ang ulo ko dahil sa amoy ng pandikit. Masama ba ang pakiramdam mo, Lina? Medyo, napakatapang ng amoy. Masasanay ka rin. Ganyan din ako noong dumating ako. Masakit ang ulo ko araw-araw, pero pagkalipas ng 2 linggo, okay na. Hapon, nagpatuloy ako sa pagsusuri ng sapatos. Pilit kong inilalagay ang sarili ko sa pag-iisip, pero pagod na talaga ang mga mata ko. Ang bawat sapatos ay kailangang baligtarin at tingnan, nang paulit-ulit bawat anggulo ay kailangang suriin. Pagkatapos ng matagal na panahon, nagsimulang lumabo ang mga sapatos sa harap ko. 6:00 ng gabi, paglabas sa trabaho, parang nabuwag ang buong katawan ko. Ganyan talaga sa unang araw, sabi ni Suti. Tinapik ang balikat ko. Magaling ka na. Pagbalik sa dorm, bumagsak ako sa kama. Ayaw nang kumilos.
Tumawag si Ani, nagtatanong tungkol sa trabaho. Okay lang ate, medyo pagod lang. Magpakatatag ka, Dewi. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkababa ng telepono, nakatitig ako sa kisame. Nag-iisip, ang trabaho bang ito ay talaga bang bagay para sa akin? Araw-araw nakatitig sa sapatos sa loob ng 8 oras, nagtatrabaho sa matapang na amoy. Ito ba ang regular na trabahong gusto ko? Ngunit naisip ko, kahit paano, dito, may kontrata, may seguridad, at mataas ang suweldo. Kahit paano, hindi na ako mag-aalala araw-araw na baka wala akong trabaho bukas, tulad ng dati. Pumikit ako. Sinabi sa sarili na maging matatag. Makayanan ko lang ang 1 buwan, makayanan ko lang. Pagkalipas ng 2 buwan, unti-unti akong nasanay sa rhythm ng pabrika. Hindi na madaling mapagod ang mga mata ko. Hindi na rin ako masyadong sensitibo sa amoy ng pandikit. Mas mabilis na ang pagsusuri ko. Ngayon, kaya kong suriin ang 200 pares ng sapatos sa isang araw at kontrolado ko ang defect rate sa ilalim ng 3%. Nagsimulang bigyan ako ni Supervisor Amanda ng mas mahalagang trabaho, final inspection. Ito ang huling checkpoint. Ang mga sapatos na nasuri na ay ilalagay na sa kahon at i-export. Malaki ang responsibilidad sa posisyong ito. Kapag may depekto na nakalusot, baka ma-return ang buong batch ng order. Magaling ka, Dewi. Bihirang puri ni Amanda sa akin. Ipagpatuloy mo lang. Pinahahalagahan ko ang trabahong ito. At ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya araw-araw. Isang hapon biglang ipinatawag ni Factory Manager Sri ang lahat ng QC Inspector para sa isang meeting. Si Sri ay isang babae na lampas 60 nagtatrabaho sa pabrika na ito ng mahigit 30 taon mula sa entry-level employee hanggang sa manager. Siya ay lubos na iginagalang ng lahat. Mga kasama, seryosong ekspresyon ni Sri. May balita mula sa Pilipinas. Isang batch ng sapatos ng Nike na inexport natin noong nakaraang buwan ay na-return. Naging tahimik ang meeting room. Ang dahilan, substandard quality. May mga pares ng sapatos na may bakas ng tumagas na pandikit sa pinagdugtungan ng sole. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagdugtungan ng sole iyon ang bahagi na responsibilidad ko sa inspection. Sino ang responsible sa final inspection ng batch na iyon? Tiningnan ni Amanda ang record at pagkatapos ay tumingin sa akin. Si Dewi. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Biglang namula ang mukha ko, pinagpapawisan ang palad ko. Dewi, halika rito, sabi ni Sri. Tumayo ako, nanginginig ang mga binti ko. Lumapit ako sa manager. Ikaw ba ang sumuri sa batch na iyon? Opo, nanginginig ang boses ko. Bakit nakalusot ang ganoong obvious na depekto? Hindi ko po alam. Talaga pong maingat ako sa pagsusuri. Bumuntong hininga si Sri. Ang return na ito ay nagdulot ng pagkawala ng 500 juta rupiya na katumbas ng 12 milyong piso sa Pilipinas. Mas mahalaga, nasira ang reputasyon natin sa client ng Pilipinas. 500 juta rupiya. Ang numerong ito ay nagpahirap sa aking paghinga. Ang suweldo ko sa isang taon ay 48 juta lang. Ang 500 juta ay perang hindi ko kikitain habang buhay. Sorry po. Talaga pong sorry, lumuha ako. Anong silbi ng pag-iyak? Malamig na sabi ni Amanda. Alam mo ba kung ilang tao ang mawawala ng trabaho sa pabrika na ito kung mawawala tayo sa client na ito? Hindi ako makasagot. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahabulin ang iyong responsibilidad, sabi ni Sri. Pero tandaan mo, hindi lang sapatos ang ginagawa natin. Reputation ang ginagawa natin. Nagtiwala sa atin ang client ng Pilipinas, kaya ibinigay nila sa atin ang order. Hindi natin pwedeng sirain ang tiwala na iyon. Naintindihan ko. Sorry po talaga. Pagkatapos ng meeting, umuwi ako sa dorm ng mag-isa. Hindi na ako kumain sa cafeteria. Nabalitaan din ng mga kasama ko at puno ng simpatiya ang tingin nila sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip, paano ko nasuri ang mga sapatos na iyon? Ano ang hindi ko napansin? Kinaumagahan, bago pa tumunog ang alarm clock, gising na ako. Dumiretso ako sa warehouse. Hinanap ang batch ng sapatos na ni-return. Binuksan ko ang mga kahon, sinuri ang bawat pares. Sa wakas, nakita ko ang problema. Sa pinagdugtungan ng sole at itaas ng sapatos, may napakaliit na bakas ng tumagas na pandikit. Napakaliit. Kung hindi mo titingnan ng maigi sa ilalim ng matinding ilaw, hindi mo talaga mapapansin. Pero napansin ng QC Inspector ng Pilipinas. Paano nila napansin? Kinuha ko ang flashlight ng cellphone ko at inilawan ng sole.
Agad na naging obvious ang bakas ng pandikit. Ganoon pala. Lagi akong nagche-check sa normal na ilaw, hindi ko naisip na gumamit ng strong light. Mula noon, binago ko ang paraan ko ng inspection. Bawat sapatos, inilawan ko ng flashlight. Walang anggulo na pinalalampas. Pagkatapos ng maghapon, masakit ang mata ko, halos hindi ko na maidilat. Pero hindi ako nagpapahinga. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi sa akin ni Amanda na ang defect rate ng batch na responsibilidad ko ay bumaba sa 0.5%. Magaling, ipagpatuloy mo. Tumango ako. Hindi lang ito trabaho. Ito ay pangako ko sa client ng Pilipinas. Hindi na ako pwedeng magkamali. Pagkalipas ng 6 na buwan, na-promote ako bilang Assistant QC Supervisor. Ang sweldo ko ay tumaas mula 4 na lubuta hanggang 6 juta rupiya, nakatumbas ng 15,000 piso sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking pera na kinita ko sa buong buhay ko. Bawat buwan, nagpapadala ako ng kalahati ng sweldo ko kay Ani. Sabi ni Ani, dahil sa pera ko, napalaki niya ang stall niya sa night market at lumaki ang kita. Nakapagpatuloy din sa pag-aaral ang mga pamangkin ko. Hindi na nila kailangang magtrabaho sa pabrika pagkatapos lang ng junior high, tulad ko. Hindi na rin problema ang pambili ng gamot sa diabetes ni Inang. Dewi, salamat, umiyak si Ani sa telepono. Ate, obligasyon ko iyan. Pero alam ko sa puso ko, ang perang ito ay hindi galing sa akin. Galing ito sa Pilipinas. Kung wala ang order ng Pilipinas, hindi mag-exist ang pabrikang ito. Kung wala ang paggigiit ng client ng Pilipinas sa kalidad, hindi ako magsisikap na mapabuti ang sarili ko. Nagsimula akong mas lalo pang mag-aral tungkol sa industriyang ito. Nalaman ko na maraming Filipino companies sa industriya ng sapatos tulad ng Placeholder Filipino Corporate Group na world class. Mahigit 70% ng sapatos na pang-sport sa buong mundo ay gawa ng mga Filipino-owned contract manufacturers. Ang mga Filipino companies na ito ay may mga pabrika sa Indonesia, Vietnam at China. Ang Kalayaan Footwear sa Sikupa ay isang subsidiary ng Placeholder Filipino Corporate Group. Hindi gumagawa ng low-end products ang mga Pilipino. Kumukuha sila ng order mula sa malalaking international brand tulad ng Nike, Adidas at Puma. Ang isang pares ng sapatos ay nagkakahalaga ng 4,000 piso. Sa Pilipinas, ang production cost namin ay 4,000 piso lang, pero napakataas ng quality requirement. Hindi pwedeng baliko ang tahi kahit 0.1 milimetro. Hindi pwedeng may air bubble ang dikit ng sole. Hindi pwedeng may color difference ang kulay. Bawat detalye ay kailangang perpekto. Mas naiintindihan ko na ang sinabi ni Manager Sri. Hindi lang sapatos ang ginagawa natin, reputation ang ginagawa natin. Ang client ng Pilipinas ay handang magbayad ng mataas na presyo dahil naniniwala sila sa ating kalidad. Kung may problema sa kalidad, maaari nilang ilipat ang order sa pabrika sa Vietnam o China anumang oras. Kapag nangyari iyon, kaming mga manggagawa ay mawawala ng trabaho. Kaya, hindi ako pwedeng magpabaya kahit isang sandali. Nagsimula akong magturo sa mga bagong employee. Tinuruan sila kung paano suriin ang sapatos. Tingnan ninyo, kailangan pare-pareho ang tahi sa eyelet ng lace. Kung may isang tahi na mas mahaba o mas maikli, reject na yan. Hindi pwedeng tumagas ang pandikit. Kahit maliit lang, kailangang tanggalin. Ang sapatos ay kailangang symmetrical ang kaliwang paa at kanang paa ay kailangang magkapareho. Naguguluhan ang mga bago. Supervisor, napaka-istrikto mo naman. Hindi na namin matatapos ang pagsusuri, mag-overtime kami. Mag-overtime na kung mag-overtime. Hindi natin pwedeng palabasin ang depekto, kahit pa isa lang. Pero, hindi ba't masyadong mapili ang mga Pilipino? Umiling ako. Hindi ito pagiging mapili, professionalism ito. Alam mo ba, ang isang Nike sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 8,000 piso, nakatumbas ng 3.2 juta rupiya dito. Kung gumastos ka ng ganoong kalaking pera sa sapatos, tatanggapin mo ba ang depektong produkto? Tumahimik ang mga bago. Nirerespeto ng mga Pilipino ang ating pagod. Binibigyan tayo ng regular na kontrata, binibigyan tayo ng matatag na suweldo. Dapat din nating respetuhin ang kanilang tiwala at gumawa ng pinakamagandang produkto. Inma, Afrey. Isang hapon, bigla kong pinatawag ni Manager Sri sa opisina. Dewi, may darating mula sa head office sa Pilipinas para mag-inspeksyon. Maghanda ka. Kailan? Sa susunod na buwan, susuriin nila ang ating proseso ng produksyon at quality control. Kinabahan ako, pinagpapawisan ng palad ko. May problema ba?
Wala naman sana, pero kailangan mong tiyakin na walang anumang pagkakamali. Napakahalaga ng inspeksyon na ito. Kung maganda ang performance, tataas ang order natin sa susunod na taon. Inesay na sana de Pucambado. Tumango ako. Sa sumunod na buwan, halos hindi ako nagpahinga. Sinuri ko ang bawat proseso, bawat batch ng produkto, bawat detalye araw-araw. Kapag may nakita akong kaunting mali, ibabalik ko agad para ayusin. Nagreklamo ang mga manggagawa na masyado akong istrikto, pero hindi ako bumigay. Ito ang aming pagkakataon, at ito rin ang aming responsibilidad. Araw ng inspeksyon, 3 tao ang dumating mula sa head office ng Pilipinas. Ang pinuno ay si Quality Management Manager G.M. Ramos. Si G.M. Ramos ay mukhang 40 anyos na kasalamin at may seryosong ekspresyon. Nanatili sila sa pabrika buong araw, maingat na sinuri ang bawat aspect. Sa huli, nag-summarize si G.M. Ramos sa conference room. Sa pangkalahatan, maganda ang quality control, pero mayroon pa ring lugar para sa pagpapabuti. Itinuro niya ang ilang problema, at isinulat ko ang bawat isa. Ngunit biglang nagbago ang tono ni G.M. Ramos. Ngunit napakaganda ng performance ng QC team ninyo, lalo na sa final inspection. Halos zero defect. Sino ang responsible? Itinuro ako ni Sri, si Dewi. Tiningnan ako ni G.M. Ramos. Tumango. Excellent. Ipagpatuloy mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sulit ang lahat ng aking pagod. Lumipas ang 1.5 taon. Na-promote ako mula assistant supervisor hanggang QC team lead. Ang sweldo ko ay 8 juta rupiah, katumbas ng 20,000 piso sa Pilipinas. Napakataas na ng sweldong ito sa Sikupa. Mas mataas pa sa maraming lalaking manggagawa. Ibinili ko si Ani ng isang maliit na delivery truck. Lumaki na ang negosyo niya. Hindi na niya kailangang makipagsiksikan sa maliit na stall sa night market. Ako na ang sumagot sa tuition fee ng mga pamangkin ko. Makakapag-aral sila ng maayos. Hindi tulad ko na nagtatrabaho na sa pabrika pagkatapos lang ng junior high. Hindi na rin kailangang alalahanin ang gamot sa diabetes ni Inang. Nagpapadala ko ng pera bawat buwan, pero hindi ako nagpapabaya. Gumigising pa rin ako alas 6, alas 7 nasa line na ako. Sinisuri ang bawat batch ng sapatos na lalabas. Isang araw biglang lumapit sa akin si Manager Sri. Dewi, gusto kang makipag-video conference ng head office sa Pilipinas. Ako? Oo, gusto nilang makipag-usap sa iyo ng personal. Kinabahan ako, pinagpapawisan ng palad ko. Head office? Bakit nila ako hinahanap? May nagawa ba akong mali na naman? Ang video conference ay ginanap sa opisina ni Manager Sri. May 2 tao sa screen, si G.M. Ramos at isa pang mas mataas na executive. Kumusta Dewi? Nakangiting sabi ni G.M. Ramos. Nag-translate agad ang interpreter sa bahasa Indonesia. Kumusta po G.M. Ramos? Ito si G. De La Cruz, ang ating SVP ng Quality Management. Si G. De La Cruz ay mukhang 50 anyos, may puting buhok. Dewi, tiningnan namin ang datos ng inspection mo. Napakahusay. Sa nakalipas na 1 taon, ang return rate ng mga batch na responsibilidad mo ay 0.15% lang. Ito ang pinakamababa sa buong group. Salamat po. Gusto naming malaman, paano mo nagawa ito? Nag-isip ako at sinabi, maingat lang po ako sa pagsusuri ng bawat sapatos. Pero marami ang nagsasabing maingat sila. Bakit ikaw ang nakapagpababa ng return rate ng ganito? Bumuntong hininga ako. Dahil alam ko na hindi lang ito sapatos. Sa likod ng bawat pares ng sapatos ay ang tiwala ng Filipino consumer, ang kinabukasan ng ating pabrika, ang buhay ng aming mga manggagawa. Kung hahayaan kong lumabas ang isang depektong produkto, maaari itong makasira sa tiwala ng isang Filipino consumer sa brand. Maaari itong maging dahilan para mawalan ng order ang pabrika. Maaari itong maging dahilan para mawalan ng trabaho ang mga kasama ko. Kaya, hindi ako pwedeng magpalampas ng anumang depekto. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kapagod, hindi ko pwedeng palampasin. Nagkatinginan si G. De La Cruz at G.M. Ramos. Tama ang iniisip mo, Dewi, sabi ni G. De La Cruz. Ang kalidad ay hindi lang issue ng technical, issue rin ito ng attitude. Ang video conference na ito ay para sabihin sa iyo ang isang bagay. Hinawakan ko ang hininga ko. Ang isang batch ng Nike Air Jordan series na sinuri mo ay ipinadala ng head office sa Pilipinas para i-evaluate ng Nike US headquarter at nakakuha ito ng A+, ang pinakamataas na quality rating. Nike US headquarter? Ito ang pinakamahusay na kalidad ng sapatos na natanggap nila sa loob ng 5 taon. Nagtanong sila kung sino ang responsible sa inspection.
Kaya, naghahanap kami sa iyo ngayon, nakangiting sabi ni GM Ramos. Dahil sa pagsisikap mo, nakakuha tayo ng mas malaking order sa Nike para sa susunod na taon. Ang production capacity ng pabrika sa Sikupa ay palalawakin ng 30%. Magdadagdag tayo ng 200 trabaho. Naiyak ako. Salamat, salamat po. Hindi ikaw ang dapat magpasalamat, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, sabi ni G. De La Cruz. Ikaw ang nagpabuti sa reputasyon ng Filipino brand sa buong mundo. Pagkatapos ng video conference, nakaupo ako sa upuan. Matagal na hindi nakakabawi. Lumapit si Sri at tinapik ang balikat ko. Magaling ka, Dewi. Ipinagmamalaki kita. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ani. Sinabi ko ang balita. Ate, nagtagumpay ako. Alam ko, napakasipag mo. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako ng dorm, tiningnan ang mga bituin. 3 taon na ang nakalipas. Isa akong temporary worker na pwedeng tanggalin anumang oras. Ngayon, ang produktong responsibilidad ko ay na-rate bilang highest quality ng Nike US headquarter. Ang lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas. Ang order ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na ito. Ang standard ng Pilipinas ang nagpapanatili sa akin na patuloy na umunlad. Ang tiwala ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng dignidad sa trabaho. Lubos akong nagpapasalamat. Ngunit hindi nagtagal ang magandang balita. Pagkalipas ng 2 taon, isang araw, nagpatawag ng emergency meeting si Manager Sri. Mga kasama, may balita mula sa head office ng Pilipinas. Dahil sa global economic slowdown, binabawasan ng Nike at Adidas ang kanilang order. Naging tahimik ang conference room. Ang order volume natin ay bababa ng 20% sa susunod na taon. Ano ang ibig sabihin nito? Layoffs? Salary cuts? Sisikapin ng pabrika na panatilihin ang trabaho ng lahat, pero kailangan ninyong maghanda. Baka mabawasan ang overtime, maapektuhan ang suweldo. Pagkatapos ng meeting, nag-usap-usap ang mga manggagawa. Narinig ko masama raw ang ekonomiya sa Pilipinas. Marami ang hindi bumibili ng branded shoes. Matatanggal din kaya tayo? Sana pala. Nag-ipon pa ako ng mas marami. Bumalik ako sa QC team, tiningnan ang mga sapatos na nakatambak. Hindi ako mapakali. Sa nakalipas na 3 taon, nasanay na ako sa matatag na buhay. Regular na suweldo bawat buwan. Regular na nagpapadala ng pera sa bahay. Regular na pambili ng gamot ni Inang. Regular na tumutulong sa negosyo ni Ani. Kung bababa ang order, kung mawawala ako sa trabahong ito, babalik ba sa simula ang lahat? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ani. Ate, baka mag-lay off ang pabrika. Ano? Ikaw ba? Matatanggal? Hindi ko alam. Bumaba ang order. Sino man, pwedeng matanggal. Matagal na tumahimik sa kabilang linya. Diwi, kung matanggal ka, bumalik ka sa Jakarta. Magtulungan tayo. Ako na ang bahala sa gamot ni Inang. Huwag kang mag-alala. Pagkababa ng telepono, nakahiga ako sa kama. Hindi makatulog. Ayoko nang bumalik sa dating buhay. Ayoko nang maging temporary worker ulit. Ayoko nang mag-alala araw-araw na baka matanggal ako. 3 taon ako sa pabrikang ito. Mula sa pinakamababang inspector hanggang team lead. Sa wakas ay nakita ko ang dignidad ng trabaho. Ang direksyon ng buhay. Ayoko nang mawala ang lahat ng ito. Sa sumunod na ilang buwan, lalong naging tense ang atmosphere. Totoong bumababa ang order. Ang production line ay nabawasan mula 8 naging 6. Mahigit 100 manggagawa ang ipinadala sa unpaid leave. Kahit hindi pa ako na-layoff, nabubuhay ako sa takot araw-araw. Isang araw habang sinisuri ko ang sapatos, bigla kong naisip, kung mas gagandahan ko ang kalidad, pipiliin pa rin kaya tayo ng client ng Pilipinas? Nagsimula akong maging mas istrikto sa sarili ko at sa team. Ang dati naming return rate na 0.15%, gusto kong gawing 0.05%. Ang bawat pares ng sapatos ay kailangang perpekto, walang depekto. Team lead, masyado ka namang istrikto. Reklamo ng isang kasama. Bakit mo ibabalik ang sapatos na ito? Wala namang depekto. Ang tahi sa eyelet ay balik ko ng kaunti. Kahit hindi obvious, hindi ito perpekto. Pero hindi naman siguro mapapansin ng client ng Pilipinas, eh? Tiningnan ko ang kasama ko. Dahil hindi nila mapapansin, mas lalo nating kailangang gawing perpekto. Pinili tayo ng mga Pilipino dahil nagtitiwala sila sa atin. Hindi natin pwedeng sirain ang tiwala na iyon. Ngayon, bumaba ang order. Kung bababa pa ang kalidad natin, bakit pa tayo pipiliin ng mga Pilipino? Gusto ring agawin ng pabrika sa Vietnam at China ang order natin, hindi ba?
tanging kalidad, perpektong kalidad ang ating armor. Tumahimik ang mga kasama ko. Alam kong naiintindihan nila ang aking intensyon. Sa loob ng ilang buwan na iyon, halos hindi ako nagpahinga. Sinuri ko hanggang hating gabi araw-araw. Sinisiguro na ang bawat batch na lalabas ay perpekto, walang depekto. Pumayat ako ng 5 kilo. Medyo nagkakaroon na rin ako ng astigmatism sa mata. Pero wala akong pakialam. Gusto ko lang panatilihin ang trabahong ito, panatilihin ang pabrikang ito, panatilihin ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpatawag si Manager Sri ng General Assembly. Mga kasama, may magandang balita akong sasabihin. Hinawakan ng lahat ang kanilang hininga. Ipinagbigay alam lang ng head office ng Pilipinas. Dahil sa ating mahusay na quality performance sa loob ng 6 na buwan, nagdesisyon ang Nike na taasan ang order share natin. Kahit lumiit ang global market, inilipat ng Nike ang order mula sa ibang pabrika sa atin. Sa susunod na taon, babalik sa normal ang ating production capacity at baka mas mataas pa, magdaragdag tayo ng trabaho. Sumabog ang tawanan at hiyawan sa conference room. Nakahinga ako ng maluwag, halos maiyak ako. Nailigtas namin! Nailigtas namin! 5 taon na ang nakalipas ngayon, ipinagdiriwang ang ika-30 anibersaryo ng Kalayaan Footwear. Alam ng buong Sikupa ang tungkol dito. Maraming tao ang dumating, mga manggagawa, mga pamilya, mga residente ng bayan. May stage sa factory compound, may mga banner at naghanda ng masaganang pagkain. Tumayo si Manager Sri sa stage at nagsimulang magbigay ng talumpati. 30 taon na ang nakalipas, 50 manggagawa lang ang pabrikang ito. Ngayon, mayroon tayong 1,200 tao. Sa loob ng 30 taon, dumaan tayo sa maraming hirap, pero nalampasan natin. Ngayon, nagdiriwang tayo at kailangan nating magpasalamat sa lahat ng manggagawa sa kanilang pagsisikap at mas lalo kailangan nating magpasalamat sa Pilipinas. Pumalakpak ang mga tao. Ang Filipino companies ang nagbigay sa atin ng order. Ang standard ng Pilipinas ang nagpapanatili sa atin na patuloy na umunlad. Ang tiwala ng Pilipinas ang nagpasigla sa maliit na bayan ng Sikupa. Medyo nanginginig ang boses ni Sri. Ngayon, gusto kong ipakilala ng personal ang isang tao. Dumating siya rito 5 taon na ang nakalipas, nagsimula bilang isang entry-level inspector. Ngayon, siya na ang ating Quality Management Manager. Ang defect rate ng produktong responsibilidad niya ay 0.03% lang, ang pinakamababa sa buong group. Dahil sa pagsisikap niya, binigyan tayo ng head office ng Pilipinas ng highest rating at ginawang benchmark ang pabrika sa Sikupa ng buong group. Dewi, umakyat ka sa stage at magsalita ka. Natigilan ako. Pumalakpak ang mga kasama ko, itinulak ako paakyat sa stage. Umakyat ako sa stage, kinuha ang microphone, nanginginig ang kamay ko. Tiningnan ko ang daan-daang mukha sa ilalim. Hindi ko alam ang sasabihin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Dewi. Nanginginig ang boses ko, pero sinikap kong kumalma. 5 taon na ang nakalipas noong dumating ako rito. Isa akong temporary worker na 4 na beses nang tinanggal. Hindi ko alam kung may trabaho pa ako bukas. Hindi ko alam kung makakabayad pa ako ng upa sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ang buhay ko. Naging tahimik ang lahat. Nakikinig silang lahat. Pero binago ako ng pabrikang ito. Binago ako ng Pilipinas. Tinuruan ako ng mga Pilipino kung ano ang kalidad, ano ang professionalism, ano ang dignidad ng trabaho. Hindi nila ako minamaliit dahil sa Indonesian ako. Hindi nila ako minamaliit dahil sa mababa ang pinag-aralan ko. Tanging ang resulta lang ng aking trabaho ang tiningnan nila. Tanging ang pagsisikap ko sa bawat pares ng sapatos ang tiningnan nila. Naiyak ako. Bawat buwan kapag natatanggap ko ang suweldo, iniisip ko, galing ito sa Pilipinas. Ang gamot ni Inang, galing sa Pilipinas ang pambayad. Ang tuition fee ng mga pamangkin ko, galing sa Pilipinas ang pambayad. Ang delivery truck ni ate, galing sa Pilipinas ang bumili. Kung wala ang Pilipinas, wala ako ngayon. May nagsimulang umiyak sa ilalim. Pero huminga ako ng malalim. Natatakot din ako. Natatakot akong baka hindi magandang ekonomiya sa Pilipinas. Natatakot akong baka hindi na bumili ng sapatos na pang sports ang mga Pilipino. Natatakot akong baka mawala ang order balang araw. Kung mawala ang order, babalik ako sa pagiging temporary worker na walang-wala. Tiningnan ko si Sri at ang mga kasama ko.
Kaya gusto kong sabihing lumingon ako sa screen kung saan naka-video conference ang head office ng Pilipinas. Mga kaibigan sa Pilipinas, pakiusap, huwag ninyo kaming kalimutan. Kapag nasa department store kayo, kapag pumipili kayo ng sapatos na pang sports, pakiusap, isipin ninyo kami. Ang bawat pares ng sapatos na binibili ninyo ay ang kabuhayan namin, ang pag-asa namin. Hindi ako natatakot na maging manggagawa habang buhay. Hindi ako natatakot na gamitin ninyo habang buhay. Basta't ito ay isang marangal na trabaho, basta't nirerespeto ninyo ang aming pagsisikap, handa akong magtrabaho habang buhay. Inkud mi natanazante ko nagon siding nim. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, yumukod ako ng malalim. Salamat Pilipinas, salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon, salamat sa pagpapaalam sa akin na kaya ko ring gumawa ng world-class product, salamat sa pagbibigay sa akin ng dignidad. Pagbaba ko sa stage, niyakap ako ni Sri. Magaling anak, pinalibutan din ako ng mga kasama ko. Umiiyak silang lahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm. Tiningnan ang night view sa labas ng bintana. Ang maliit na bayan ng Sikupa ay nagbago dahil sa Pilipinas. Mula sa mahirap na baryo, naging isang industrial town na may mahigit 1,000 tao na may matatag na trabaho. Ang mga bata ay nakakapag-aral. Ang mga matatanda ay nakakapagpagamot, ang mga kabataan ay nakakabili ng motorsiklo at nakakapagtayo ng bahay. Ang lahat ng ito ay dahil sa hindi nakikitang linya na nag-uugnay sa Pilipinas at Indonesia. Ang linya na nag-uugnay sa Makati Department Store at pabrika sa Sikupa. Ang linya na nag-uugnay sa Filipino consumer. At sa akin, kapag nag-swipe ng card ang mga Pilipino sa store para bumili ng sapatos, baka hindi nila alam na sa kabilang panig ng mundo, may isang babaeng nagngangalang Diwi na nasa pabrika. Gamit ang magnifying glass, sinisuri ang bawat tahi. Baka hindi nila alam na ang kanilang desisyon ang nagpapasya sa kapalaran ng isang baryo. Pero alam ko, kaya patuloy akong magsisikap. Gagawin kong perpekto ang bawat pares ng sapatos. Dahil hindi lang ito trabaho. Ito ang pangako ko sa Pilipinas, ito ang paraan ko ng pasasalamat. Bukas, gigising ako alas 6 pa rin. Alas 7 sa pabrika, kukunin ang magnifying glass, sinisuri ang bawat pares ng sapatos. Dahil somewhere in the Philippines, may magsuot ng sapatos na iyon. At ang taong iyon ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay.